Ayan. So, magandang hapon po sa lahat. Ayan. Salamat po sa kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Thank you so much, Lord. Sige, tayo po ay manalangin para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming buhay, sa mga inawit namin, Panginoon, O God. Ito po yung katotohanan na amin pong nadarama. Lord, tanggapin niyo po ang aming lubusang pagpapasalamat sapagkat napakabuti po ninyo sa amin. Amen. Salamat sa buhay, salamat sa lahat-lahat, Panginoon. At nawa sa mga oras na to, patuloy namin kayong mabigyan ng kaluguran, patuloy nawa naming maitaas ang inyong pangalan. Yes. Ito pa ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. Okay, familiar tayo sa salitang journey, ano? Pag sinabing journey, ano ibig sabihin nun? Siyempre, paglalakbay sa Tagalog, no? Naglalakbay. So, pag sinabing naglalakbay, mula sa isang lugar, papunta sa isang lugar. From point A to point B. So, yun yung journey. Well, of course, ang journey, ginagamit yan literally and figuratively. So, ibig sabihin, kung yan ay from point A to point B, maaaring literal na bumabiyahe tayo mula Laguna to Manila. No? Pero of course, alam natin na marami pang ibig sabihin ang salitang journey. Halimbawa, sinasabi na ang buhay natin ay paglalakbay. Bakit? Kasi nung ipinanganak ka, yan na yung starting point mo. Saan matatapos yun? Pag namatay ka na. Di ba yan ang journey, di ba, ng buhay na pinanganak ka, simula na ng buhay mo? Okay, maglalakbay ka na, saan mapupunta to? Pag namatay ka, yun naman ang ending, yung destiny, sa life, sa earth, no? Parang yan yung biyahe na ayaw kong makarating ka agad no? Usually, gusto mo pag journey, mabilis no? Pero ito, ayaw kong makarating agad. Pero yun nga, realidad po yun, pag tayo pinanganak, tayo po ay naglalakbay na sa mundo. Okay? Pero, syempre, ang nais natin, magkaroon ng kabuluhan yung ating paglalakbay. Amen. Diba? Doon sa paglalakbay na yun, may kabuluhan. At alam natin na yun ay paglalakbay lamang sa mundo. Pero hindi yun yung paglalakbay na plano ng Diyos sa atin. Of course, may mas mataas na plano ang Panginoon, may mas malawak na pagsulong, pag-abante na plano ng Diyos. So, the faith journey, ang paglalakbay sa pananampalataya, ito ay paglalakad kasama ang Panginoon mula sa known to the unknown. Ibig sabihin kasi, ganun yung paglalakbay natin no? Meron kang kamalayan mula sa isang bagay pero hindi natin alam kung ano yung nandoon sa unahan. 'Di ba? Halimbawa, okay? Ayan, si Abraham, no? Okay? So, ang ating consciousness nasa present lang naman palagi. 'Di ba? So, tayo, nabubuhay tayo, nag-i-exist tayo saan? Sa present. 'Di ba? Kaya nga minsan may mga nagtatanong, meron bang future? Meron bang past? Pwede mo sagutin na wala. Bakit? Nung nasa past ako, present yun. Ang panahon na yun. Diba? Nung nasa past pa ako, yun ang present ko. At pag nakarating ako sa future, present ko din yun. Diba? So, ibig sabihin, may ang totoo yung ating existence ay naka-confine sa present. Di ba? Nasa present ako. At sa present, merong time, may space, at may matter. Of course, yan yung mga bagay na may kinalaman sa ating buhay. Ano daw yun? May yung dimension ng time, space, and matter. No? Tayo ay bound ng time. At yung time nga na nakaka-bound sa atin ay napakaliit lang na oras. Hindi natin nga alam Isang oras mula ngayon, ano pwedeng mangyari? Hindi ko alam. Hindi naman natin alam. Ano isang oras mula ngayon, anong pwedeng mangyari? Walang nakakaalam. So, ang alam ko lang ay yung ngayon. Di ba? At syempre, ang alam ko lang ngayon ay nandito ako sa lugar na to. Ayan, space. Nandito ako saan? Sa church ngayon. Hindi ko rin alam kung anong pwedeng nasaan ako mamaya. No? At syempre, binubuo ako ng meron akong katawan. Pero syempre, sabi nga natin,
Yan yung realidad ngayon. Pero of course, may ibang plano ang Diyos. May mga bagay sa atin na parang in a sense, hindi confined ng present lang. Halimbawa, yung consciousness mo, yung kakayanan mong mag-isip, nakakarating ka sa future eh. Nagpaplano ka nga eh, di ba? Pagdating ng 2030, master teacher na ako. Wow. Di ba may ganun kang pananaw? Teka muna, nasa present ka ba? Nandun ka na. Kasi nga, meron tayong kaisipan. Di ba? Meron tayo. So, in a sense, hindi rin naman tayo confined ng present lang. Di ba? Dahil binigyan tayo ng immaterial part ng Panginoon. Immaterial, bahagi natin. No? So, meron tayong pananampalataya, no? Na kumikilos papunta sa unahan. No? Ayan. So, may plano ang Panginoon. Okay. So, katulad ni Abraham, no, na tumugon sa panawagan ng Diyos na iwanan yung kanyang comfort zone, yung familiar part niya, at pumunta siya saan? Papunta sa unknown. No? Hindi niya alam. Tayo rin ay naglalakbay sa ating pananampalataya. May mga iniiwanan tayong comfort zone. Lumalago tayo sa mga hamon, mga challenges, and we are moving toward our unseen promise and eternal destiny in Christ. No? Sabi nga natin yung future, hindi natin alam yun, pero may pangako ang Panginoon, no? At nakadikit yun saan? Kay Jesus. Ang ating destiny ay nasa Panginoon. No? So kahit nasa panahon ng kawalang katiyakan, delay or doubt, God is shaping us more than, no, showing us na forming Christ in us as we move forward by faith, not by sight, no. So parang ganito, no. Hindi natin alam ang future, pero nangako ang Panginoon. Amen. Nangako ang Diyos, no. So ang buhay natin, gumagawa tayo ng mga plano para hindi tayo inaagos lang ng agos ng tubig. No, may mga tao na parang dinadala lang ng agos. Walang plano, walang gustong puntahan, di ba? So hindi tayo, sabi nga, hipong tulog diyan. Tayo ay may plano. Bakit? Pinatagpo tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ang naglagay ng ating tunguhin. Ang Diyos ang naglagay kung saan tayo dapat pumunta. At kinikilala natin yan. And of course, hindi madali, no? Ang ating paglalakbay. Ganyan kaya sila naglalakbay dati. Grabe. Naglalakad lang. Tapos may ahas. Hindi na. Baka pati, ano kayang mga hayop, mga, ano. So, pero papunta sa pangako ng Diyos. Ayan, yun ang maganda doon. Hebrews 11:8, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out, and he went out not knowing where he was going. Si Abraham ay tinawag ng Panginoon na iwanan niya yung lugar kung nasaan siya at dadalhin siya sa lupang pangako. Sabi, hindi niya alam kung nasaan yon. No, hindi niya alam kung nasaan. Pero grabe, no? Ano ang katotohanan diyan? Kasama natin ang Diyos. No, may tunguhin. Kasama natin ang Diyos. So by faith Abraham obeyed, no? So by faith Abraham obeyed. So ito yung mahalagang salita sa paglalakbay natin bilang mga Kristiyano. Katulad ng halimbawa ni Abraham, siya ay sumunod sa Diyos. Iniwan niya yung comfort zone, no? Pag sinabing comfort zone, ano ba yung mga nakadikit doon? Ito yung comfort zone ko eh. Alam mo na yun. Predictable na yung mga bagay na nandoon, di ba, sa comfort zone mo. Alam mo na, ito ang mangyayari dyan. Araw-araw, paulit-ulit. No? Safe ako. Okay na ako dito. Pero, sabi ng Panginoon, meron akong ipapagawa sa iyo. Meron kang iiwanan. So, ano yung mga bagay na dapat gawin? Ayan. Una, pag narinig natin ang tinig ng Panginoon, just obey the call, no? Sabi yan sa Genesis 12:1-4. Yan yung halimbawa ni Abraham, no? Nung tawagin siya ng Panginoon. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ng mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo
Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. So, sa halimbawa ng pananampalataya ni Abraham, ito yung unang-unang kapahayagan ng kanyang pagsunod, no? Talagang hindi man lang nag-alinlangan. Pero isipin natin maigi, nag-alinlangan kaya si Abraham o hindi lang binanggit, no? Kasi palagay mo hindi niya iisipin, naiiwanan niya, no? Yung mga tao. Minsan daw may mga nakasulat sa Bible hindi natin nakikita, pero malamang nandun. Gano'ng kadaling iwanan ang pamilya? Madali ba yun? Lalo na nung unang panahon. Ngayon kasi okay lang, natatawagan, everything, di ba? Pero noon pag umalis ka, hindi ka na basta makakabalik. Oo. So maraming mga bagay. Pero si Abraham sumunod sa Diyos. So ang unang-unang sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, sa panawagan ng Diyos sa atin, just obey the call. Ang panawagan ng Diyos. So Abraham obeys and leaves Ur without full details. Hindi kumpleto yung detalye ng Panginoon. Ang binigay ng Panginoon ay pangako, pagpapalain kita. Grabe yung pangako no? Pagpapalain kita. No? So ang Diyos, no, often gives direction, not full destinations. Minsan ang Panginoon daw sinasabi sa atin ay direksyon, hindi yung destination mismo. At least sa panawagan na to kay Abraham, ganun no. At minsan sabi dito, sometimes the first step is just say yes, obedience precedes clarity. So sa ating pagsunod, doon daw nagiging malinaw ang plano ng Diyos. No? Minsan may mga nangyayari, di mo naiintindihan ngayon. Later, sabi doon, later maintindihan mo. Di ba? Minsan nga, ang pangit ng journey pero later maintindihan mo. Ano yung journey? Halimbawa, yung journey ni Joseph. Yung journey ni Joseph, ang pangit. Di ba? Yung from doon sa family hanggang sa pagiging prime minister ng Egypt. Ang pangit ng kwento nun, sa kanya. Pero pagdating sa dulo, nung lumingon siya pabalik, sa kanya lang naunawaan, kaya pala. So minsan may mga pangit na nangyayari. Sa ngayon, pangit yan, pero pagdating sa dulo, baka sabihin mo, kaya pala. No? Just obey the call. Kaya pala. No? Obey. Kahit na hindi natin lubusang nauunawaan. God, what is God asking you to leave behind? Ayan, may mga iniiwanan talaga no, sa panawagan ng Diyos. No, sa panawagan ng Diyos. Okay? Pangalawa, own the process. No? Own the process. No? Ano ibig sabihin ng own the process? Sabi diyan, Abraham journeyed, pitched tents, built altars. So ito yung proseso nung siya ay naglalakbay na, no? Nagtatayo siya ng tent at nagtatayo siya ng altar. Ang proseso ng pananampalataya, sabi, the process is where faith is formed. So yung pananampalataya ni Abraham, lalong tumitibay along the way, no? So ano nga ibig sabihin ng tents? Ito ay movement. Dahil nga siya ay tinawag, siya ay naglalakbay, may movement. May mga nangyayari along the way. Pero habang may mga nangyayari sa mga lugar na kanyang pinupuntahan, nagtatayo siya ng altar na nagpapakita ng pagsamba sa Diyos, pagkilala sa Diyos. May ginagawa ang Diyos ngayon sa proseso na to. No? So sabi, don't resent the process, it's where God meets you. Huwag daw i-resent yung process. No? Minsan, sabi nga nila no? Paano ba nagiging ginto ang ginto? Paano nagiging hikaw ang ginto? Dinadaan sa apoy. Ang sakit naman, no? Dadaan ka sa apoy para maging hikaw ka. Kasi kung di ka doon dadaan,
mananatili kang kasama yung lupa, lahat ng impurities kasama mo. Pero pag pinadaan na sa process ng ano ba tawag natin yan, purification, nililinis na. So doon na yon ano. So wag i-resent ang process, masakit, oo. Pero syempre, no, mahalaga yon. God is more concerned with who you're becoming than where you're going. So ang Diyos daw ay mas concerned sa nangyayari sa iyo bilang tao kesa kung saan ka papunta. So minsan sinasabi natin to, actually Chinese proverbs to, the journey is the reward. The journey is the reward. Habang naglalakbay ka papunta sa destinasyon, dapat nangyayari sa bawat stage yung gusto ng Diyos na mangyari. Kung gusto ng Diyos maging engineer ka, grade 1 lang, dapat natututo ka na ng math. Okay na yon. Tapos nag-grade 2 ka, math pa din, pero tataas ng konti. Grade 2 math. Grade 2 yun, no? Pataas ng pataas. So doon sa bawat stages na yon nangyayari ang alin? Ang pagbabago sa iyo, ang kalooban ng Diyos sa iyo. So yung yung tent, nagsisimbolize siya ng dependence kay God, no? Kasi di ba yun nga sila, ano ba tawag sa kanila? Nomads. Ano ba yung nomads? Yung mga naglalakbay, no? So sa journey, dumadaan sila sa mga foreign land, nagtitiwala sila sa pangako ng Diyos, no? At sa journey, hindi permanente ang mga bagay-bagay diyan. Nagbabago talaga, kaya nga journey eh. Dadaan ka lang, may iiwanan ka, may mangyayari diyan, pero bagamat tinitreasure mo 'yon, aabante ka pa din. No, kunyari nagkaroon ka ng teacher na napakabait, nung grade 4 ka, baka ayaw mo na siyang iwan, magi-grade 5 ka. Hindi ka pwede manatili sa kanya, kahit na siya yung pinakamabuting teacher na nadaanan mo. Iiwanan mo siya. No? Yung teacher sa grade 5, alam mo na ang may hawak ng pilot section ay stricta. Dadaan ka sa kanya. Hindi mo pwedeng ibit-bitin. Hindi mo pwedeng bitbitin yung teacher mo. Okay? Hindi mo pwedeng bitbitin, no? Okay. So altars, no, ito naman ay pagkilala sa Diyos, no, sa bawat sandali ng buhay. Nagsiserve siya as markers ng faith, no? So kayo ba may mga ba kayo, no? May mga pagkakataon na may mga pangyayaring pangit inaalala nyo. Tapos meron kayong palatandaan para manatili yung memory. Sino dito mahilig? Stone of remembrance. Nung tumawid sa ilog, yung mga Israelita, sabi maglagay kayo ng bato. Pinagpatong-patong nila. Pag nakikita nyo yan, anong naaalala nyo? Pinatawid kami ng Panginoon sa ilog na yan. Amen. At nakatawid kami. So pag nakikita nila, tapat ang Diyos sa amin, kaya may ganyan. No? Amen. So yun, kailangan nyo. No? So sa ating pananampalataya, nagtatayo dapat tayo ng altar sa bawat tagumpay, sa bawat dinadaanan natin. May binabalikan tayo. No, minsan halimbawa, nung pandemic, nalaglag sa hagdan yung anak ko. Grabe yun. Tapos pagdating sa hospital, meron itinilagay sa kanya dito na tali, may number, na pasyente siya. Alam ko na itabi ko pa yun. Tinitingnan ko, ito yung nalaglag. Nalaglag ang anak ko. Kabutihan ng Diyos to. Dahil lahat ng hospital sarado nun. Lahat, naikot namin ang hospital dito sa Laguna, wala siyang mapuntahan. Pero tumawag ang Campus Crusade for Christ. Pumunta kayo dito sa hospital na to. Tinanggap siya. So magandang balikan yan pag nakikita mo. Ito yung hospital na tumanggap sa'yo. Dahil mabuti ang Diyos. Amen. Letter you understand there will be test. Sa journey, may mga test, no? Hindi madali yung journey. Nakita niyo yung daanan, no? Understand, no? Sabi sa Genesis 16:22, waiting, ito yung pangako ng Panginoon. Sabi, dadami ka, Abraham, pero wala akong anak. Baog ang asawa ko, matanda na ako. May pinangako, si Isaac. Pagkatapos, nung pinanganak si Isaac,
Sabi doon, patayin mo, isacrifice mo, i-offer mo sa akin. Tingnan mo na, yung pangako sa akin, mawawala. No? So, grabe yan, no? Faith matures through testing, God tests to grow, not to crush. Kaya tayo, pinadadaan ng Panginoon sa testing para lumago, hindi para masira. No? So makikita natin, no, yung mga atleta na magagaling, ano yung nangyayari sa kanila? Grabe, no? Grabe yung mga trainings. Pero yung trainings na yon hindi para sirain sila, no? Okay? So yan, yung una, yung the test of patience. No? Test of patience. Dito, pasensya talaga, no? Paano kaya, ano kaya yung klase ng patient, no? 75 years old si Abraham, Waiting season. dumating si Isaac, 100 years old na siya. 25 years. Ganon yung waiting time. Haba, no? Sa pulis. Sobrang pagtitiis, sobrang pagtsatsaga. No? At maraming nangyari doon. Yung asawa niya nga, di ba? Sabi niya, teka muna, baka ibang paraan, baka hindi ganyan, no? Pwede dito na. So, pero yon, may mga nangyari, no? At pinapaulit-ulit na inano ng Panginoon. Pinaalala ng Panginoon, nangako ako sa iyo, no? So, magtiwala tayo sa timing ni Lord. Yan. God's timing, and don't take shortcuts in fulfilling His promises. Hindi tayo gagawa ng mga shortcuts pag pinulfill na ang plano ng Panginoon. Pagkatapos ng binigay na, sabi, i-offer mo. No? So, kahit na ganon, obey God and trust His provision even in difficult circumstances. Okay. Itong hiningi ng Diyos na to kay Abraham, no? Isang tao lang ang hininga ni Lord nito, ha? Hindi lahat. Nakita niyo kung gaano katindi itong hiningi ng Lord kay Abraham? Isang tao lang sa Bible ang hininga ng Lord ng ganito, hindi lahat. Ibig sabihin talagang kakaiba to. Kung may hingi ng Panginoon sa akin, hindi naman kanyang katindi. Oh, hindi, iisa lang yan. Walang ibang sinabihan ng Diyos na i-offer mo sa akin ng anak mo. Sa Abraham. Kaya nga dun siya nagkaroon ng the father of faith. The father of faith. No. Well, pero ang bottom line is, obey God. Di ba? May test, nagdadaanan, ipanalo natin yan. What feels like delay is often divine development. Trials reveal what we truly believe. Ang nagtotoong nagpapakita kung ano ang pinaniniwalaan natin ay ang ating trials. No? Yung mga pagsubok, yan ang nagpapakita kung ano talaga tayo. No? Kung ano talaga tayo. Okay? So, pinapatunayan yan ng trials kung sino ka. Okay? Ayan. So, nakita niyo ba yung kamay? Opo. Oh, walang laman. Binigay na kay Lord lahat. No, Lord, ito. Wala. Okay, ibinibigay ko sa'yo. Everything, no, sa'yo yan. So, okay? Okay, letter R. Rely on God's promises, not your own plans. Rely on God's promises, not your own plans. Of course, nagpaplano ang tao. Kaya ka nga binigyan ng Diyos ng isip eh. Para saan yung isip? Kung hindi naman pala yan gagamitin. At anong normal na gamit ng isip? Magplano. Diba? Pero, may plano ka. Yung plano mo, bagamat may isip ka, nakapailalim pa din yon sa isip ng Diyos. Ibig sabihin, hindi to nakataga sa bato. Panginoon, kung gusto mo itong galawin mo. Pwede mo itong galawin, Panginoon. So yun lang ang ibig sabihin yan. No? Hindi ibig sabihin, wag mag-isip. No? Hindi, mag-iisip ka. Pwede kang gumawa ng plano eh. Pero yung plano na yon nakapailalim sa plano ng Diyos. No? Abraham's impatience led to Ishmael. Nakita nyo ba yon? Sabi, may plano yung Diyos, may pangako ang Diyos. Sabi ni Abraham, Lord, ang tagal. Di ba nangyari to? At pati yung asawa niya na tagal na. O itong alipin ko. O baka pwede siya ang maging daan para magkaanak tayo. So human solution cannot fulfill divine promises. No, are you trusting in God's timing? Yan, no? So, ang nangako sa atin ay tapat. Sabi sa Hebrews 10:23, no?
So si Sarah hindi na nakatiis. Kaya lumabas diyan si Hagar, no? At ano, nag-give in si Abraham, ipinanganak si Ismael. Relying on our own plans rather than God's promise leads to complications. Nagkakaroon ng komplikasyon. Ano pa ang complication? Lumalala. Mas nagiging, yung problema na tingin mo problema, mas lalong nagiging malaki. No? Pero sabi nga dyan, God's covenant reaffirmed. No? So, muli ay inaffirm ng Panginoon. At minsan nga, parang imposible, Lord. No? Okay, imposible yan. Pero sa Diyos, walang imposible. So, ayan. So, meron tayong plano. Di ba? Pero yung plano mo, sabi sa Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your plan will be established. So, gagawin ko ito, Panginoon, pero nakapailalim po ito sa kalooban mo. Okay. Nakapailalim po ito sa kalooban mo. Letter N, never journey alone. Huwag kang maglakbay mag-isa. And of course, sino yung kasama? Ang Diyos. No? Ang Diyos ang ating kasama. Si Abraham, naramdaman niya yan. Kasama ko ang Panginoon. No? May mga bumisita sa kanya na mga nakita niya, kasama ko ang Panginoon. So, sabi diyan, God visited Abraham. Angels confirm the promise. No? God walks with you even when you feel alone. Fellowship with God and others sustains the journey. You may feel alone but you are never abandoned. Hindi ka kailanman iniiwanan ng Diyos. So nakita nyo ba sa kwento ni Abraham, may mga pagkakataon na dumadating ang Panginoon at nire-renew yung kanyang pangako, no? Nangako ka sa iyo, Abraham, nandito ako para ipaalala sa iyo yung pangako na yan. 1 taon mula ngayon, may iiyak na bata. Ayun, 99 years old siya, no? 99 years old nagsinabi, next year na. Yan. So God's promises are trustworthy even when they seem impossible. No? So, ang tagal, pero ang Diyos ay tapat. So, magtiwala sa plano ng Panginoon. Journey. Letter E, embrace the bigger picture. No? So, merong bigger picture daw na dapat nating yakapin. No? Ano ba yung bigger picture kay Abraham? Actually, antindi nung kay Abraham. Alam niyo bakit? Sabi ng Panginoon, di ba, tumingala ka sa langit, Abraham, makikita mo ano yung nakita niya? Mga bituin, ganyan karami ang magiging anak mo, lahi mo, yan, ganyan. Tumingin ka sa sa sand, sa mga buhangin, ganyan karami. Tapos may pangako ako, Abraham, yung lupa na pangako ko sa iyo magiging tahanan mo. Palagay nyo, in a lifetime, mangyayari yon. In a lifetime ni Abraham, kasing dami ng makikita ba ni Abraham yon? Hindi niya na makikita yun. Yung pangako ng Diyos sa kanya na gano'n kalaki, hindi mo na makikita yan. Bakit? Ilan lang ba ang kaya mong ianak? Sige nga. At hanggang ilang salin lahi ang buhay ka? Ilang generation ang pwedeng buhay ka pa, di ba? O kunyari, nagkaanak ako ng 10 times 10, 100 times 10, 1,000. Buhay pa kaya ako nun? 1,000 pa lang yan? Hindi ba? 1,000 pa lang. Pero ang promise ng Lord, ang laki. Kaya minsan, pag sobrang laki ng pangako ng Panginoon, minsan itatanong mo, Lord, buhay pa kaya ako? Lord, ikaw ba talaga? Kaya gusto mo, pangako ng Panginoon, sakto lang din eh. Yung pangako ng Panginoon, magiging engineer ka. Okay. Malamang ako yun. Malamang hindi anak ko yun kung ako yung pinangakuan na magiging engineer, no? Okay. So, pero, bigger picture. Si Abraham, hindi naman tayo makasarili, di ba? Sarili mo lang ba iniisip mo?
No? Lord, magiging malaki ako, sikat ako. Hindi eh. At naging sikat si Abraham. Ito maraming tao sumisikat, patay na ha. Ayaw po, yung binibigyan ng ano. Si Jose Rizal ngayon, lahat ng buong Pilipinas, inaalaya ng bulaklak yan ha. Patay na siya. Pero, nangyari yan, patay na siya. Walang nag-o-offer kay... Palagay nyo, may nag-o-offer ng mga bulaklak kay Jose Rizal nung buhay pa siya? Ha? Meron? Siguro kung speaker siya, lalagyan siya ng ano, di ba? Pero hanggang dun lang yun, no? Pinag-aagawan pa nga yan, di ba? Pero ngayon, nung patay na siya, hanggang ngayon, nagsasalita pa si Rizal. No limit angere, el filibusterismo, mga sinulat niya, mga ginawa niya. So bigger, mas malaki yung litrato, yung tinitingnan. Ha? Okay? So Abraham saw the land but didn't possess it. Hindi na, nakita niya yun. Natanaw ni Abraham yun. Sabi ng Panginoon, etong lupa na to, magiging pag-aari ng lahi mo. Nakita niya, pero hindi niya nakuha yun. His faith was about more than one land. It pointed to Christ. Ibig sabihin po ito ay sa Diyos nakatuon. At doon sa pangako, pagpapalain ko ang buong mundo sa pamamagitan mo. Pinagpala ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ni Kristo na nanggaling kay Abraham. No? Kaya pag pinapakilala si Jesus, ano yan? Son of Abraham, son of David. Your journey impacts generations. Ay, grabe naman yun. Your journey impacts generation. It's bigger than you. What kind of legacy is your faith leaving behind? No? Minsan may mga taong great men, great women. Pero minsan alam niyo ba, magtatanong ka doon. Halimbawa, kilala niyo ba si Billy Graham? Grabe, inikot niya ang buong mundo, nangangaral, no? Pero ang tanong, sino nag-convert kay Billy Graham? Sino? Sino nga? Wala nakakalam, di ba? Kaya tinatanong ko. Balik ka na. Parang gusto kong aralin ng hindi ko kilala eh. Pero ang isipin mo, na-convert na si Billy Graham. Paano kung hindi? Di ba? Paano kung hindi na born again? O hindi nakakilala sa Diyos si Billy Graham? O sabihin natin, nanay niya yon. Okay, kunyari, pinanganak niya sa family na Christian. Yung nanay niya, ang nagbigay kay Billy Graham ng lahat ng passion. Isinare yung passion, isinare yung alam. Anak, kailangan maligtas ng tao. Isipin mo, no? Pwedeng wala ka sa kwento, pero ikaw pala yun. Pagdating ng panahon, tatawagin ka ni Lord. Kasi, yung bunga, okay, ito ang paniniwala ko, ha? Ito yung paniniwala ko. Okay? Ang bunga ng bunga mo, meron ka pa rin doon. Wow! Ano yung tawag ng tubo? Ang bunga ng bunga mo, Kaya magkakabunga kami. ay bunga mo. Kaya parang sa pakiramdam siguro nung nakakonvert, Lord, salamat, bahagi ako ng millions of people na yan. Amen. Amen. Kaya minsan yung bata na tinuturuan nyo, baka next Billy Graham yan. Amen. Hindi mo lang alam. Amen. Baka hindi mo lang alam. Kasi Vico Soto, ex-president. Ganyan karami. Lord. Tubig ko. Yearn for the unseen. Ayan. Yearn for the unseen. Romans, Hebrews 11, no? Okay, so ano sabi diyan? Huh? Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod, no? Sabi dito, sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman, hindi ikinahiya ng Diyos na sila'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Sa Hebrews 11, 10, 16. No, 10 and 16. Romans 8, 24, 25. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. So meron tayong eternal perspective, no? We yearn for ano daw? For the unseen. No? Hindi lahat nasa mundong ito.
Kahit gaano ka kagaling, mawawala tayo sa mundong ito. Minsan yan, natanong, gusto mo umabot ka ng 100 years old? Gusto mo talaga na umabot ka ng 100 years old? Kung Kung nakakapag-ministeryo pagpalo ng 60 years old, bedridden ka na? Lord. Wag na! Di ba? Para saan, no? So hanggat, ang na ating isip, Lord, Pakinabangan ni Lord. Lord, gusto kong matapos ang plano mo sa buhay ko. Amen. Yun na yun. No? Gusto kong matapos ang plano mo sa buhay ko. At pagkatapos ng Panginoon, diba? Anong kasunod? Good job. Kung tapos na Well ang done. plano. Good job. Well done. Gusto ko na marinig yung, well done, good and faithful servant. No? Well, yun nga yun. Yun nga. May plano. Meron tayong eternal destination. Yung totoong buhay. No? Sa kwento daw ng buhay natin, ang nangyayari sa mundo, preface lang ito. Wow. Meron kang libro ng kwento ng buhay mo. Ang buhay mo sa mundo, first page lang yun. Then eternal life ang pangako sa iyo. Ang haba pa ng kwento mo, hindi nga matatapos yun. Peter. Yun yung gusto nating maranasan. Di ba? OJ nila. Okay. Yearn for the unseen, Hebrews 11, Abraham looked for a city built by God. Magamat nakita niya, wow, ang ganda Lord, yung pangako. Pero higit pa dito Lord, ang nais ko, yung built mo, yung sa feeling mo. Our true home is the new creation. Of course, bago na, binago na ng Panginoon lahat. Our unseen destiny. Don't settle for what is seen. Fix your eyes on eternity. Does your daily life reflect the heavenly hope? Kasama yan, sa ating buhay. Okay? Sabi nila yung mga tao daw na nakatingin sa langit, sila yung talagang may matinding ginawa sa lupa. No? Ibig sabihin yung mga tao na naniniwala na may langit, sila yung mga tao na inayos yung lupa. Kasi kung naniniwala ka sa langit, hindi ka magiging makasarili. Hindi ka magiging gahaman. Kasi alam mo, anin ko to. Punta akong langit eh. Pupunta ako ng langit eh. Busin na yan. So sino yung magkakamkam ng kayamanan ng mundong ito? Yung naniniwala na ang lahat ng bagay nandito lang sa mundong ito. Tama. Sino yung pinakagahaman na tao? Yung naniniwala na baka walang buhay na walang hanggan, di ba? Mamamatay na ako, kakainin ko na ito lahat. Isisecure ko na lahat, pamilya ko, lahat, no? O, sino yung gagawa ng masama sa mundong to, palagay nyo? Yung mga tao na hanggang dito lang ang isip. Pero kung naniniwala ka na mawawala ako, lilipat ako sa mas magandang lugar, teka muna, baka pwede kong ibigay yan sa ibang mga tao. Amen. Di ba? Yung nangangailangan, nagugutom, pakainin natin. Bakit? Eh, kailangan nilang kumain. So yung mga tao na nag-iisip ng totoong may eternal life, sila yung may mga ginawang matindi sa mundo. So faith is not a map, it is a compass. Sabi map, parang fix na, hindi. Compass yan, no? Na ginigiyan tayo. You are not just heading somewhere, you are becoming someone. You are becoming someone. Like Abraham, we journey not just to gain a promised land, but to be conformed into the image of Christ and live in the promise of eternal life. So, ang usapan talaga, hindi yung destiny. Hindi yung lugar kung saan ka pupunta. Ang usapan talaga, kung totoosin, sarili natin. Kasi ang tanong, mai-enjoy mo ba yung destiny pagdating mo doon? Kung hindi ka prepared doon. Diba? Kung hindi ka handa para doon sa destiny. So, sino ang inaayos ng Panginoon? Inaayos ba ng Panginoon yung heaven o yung new earth para sa'yo? O inaayos ako ng Panginoon para maging masaya ako doon sa pupuntahan ko? Higit sa lahat, tayo ang inaayos ng Panginoon. So, kung tutuusin, Lord, ano ba yung destiny? Alam mo yung destiny ko, maging Christ-like ka. Yun talaga ang destiny. Pag Christ-like ako, may enjoy ko yun. Kasi si Jesus lang ang lubos-lubosang nai-enjoy ang heaven. Kasi tagaroon siya. At tayo din, pagpunta natin doon, may enjoy natin yon kung tayo ay Christ-like. Kaya si Abraham, sabi niya, Lord, I want to be like you. Live in the promise of eternal life. The journey is not about arrival alone.
It's about becoming who God made us to be along the way. So habang naglalakad tayo, Lord, I want to be like you. I want to be like you, Jesus. Diba? So what step of obedience is God calling you to take? Where do you need to surrender your plan for His promise, or your eye speaks on what's seen or what's eternal? So, mga tanong lang po yan sa atin personal, sasagutin natin ng personal. So ito yung journey. Just obey the call. Own the process. Understand there will be tests. Rely on God's promises, not your own plans. Never journey alone. Embrace the bigger picture. Yearn for the unseen. Ano po? Sige po, tayo manalangin. Ipagpasalamat natin sa Panginoon na meron siyang plano para sa atin. Merong plano ang Diyos. At tayo ay naglalakbay para sa katuparan ng planong yun. Hallelujah. Panginoon, salamat po. May kabuluhan ang aming mga buhay. Nung kami po ay ipanganak sa mundo, meron na po agad kaming paglalakbay na sinimulan. Pero Lord, nais naming magkaroon ng pinakamatinding kahulugan at kabuluhan ang aming pagkabuhay sa mundo. At Lord, masusumpungan lamang namin yon sa iyo. Tinawag mo kami, nilikha mo kami, at niligtas mo kami dahil may iliton kayong plano sa amin. Lord, naniniwala kami, maganda ang plano mo sa amin dito sa lupa. Maganda ang plano mo sa amin dito sa lupa, Panginoon. Kaya susunod kami sa inyong araw-araw ng aming buhay. Kung paano si Abraham ay sumunod sa inyo at ang mga tao na tinawag mo, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, naniniwala kami. Ang plano mo, gawin kaming katulad ni Jesus. Lord, tulungan niyo po kami na maging katulad ni Jesus. We want to be like Jesus. Gusto naming maging katulad niya. At yun yung journey, yun yung paglalakbay, Panginoon, na aming didiinan, aming tututukan, Panginoon. We want to be like Jesus. And Lord, salamat po, O Diyos, muli. Alam namin na may plano po kayo sa bawat isa, maganap ang kalooban mo, Panginoon. And we even pray, Father God, na mga kapatid namin na may mga karamdaman, igawad niyo po ang kagalingan, O Diyos. Lord, may mga pinagdadaan ng problema, iligtas niyo po sila. Finances, Panginoon, bless them, O Lord. Hallelujah, kagalingan, Panginoon. Relasyon, Panginoon, bless them. Ayusin po nawa ninyo, Panginoon. Kayo po ang Diyos na mag-aayos nito para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Muli, madaas kayo at madakila, Panginoon, sa bawat panahon ng aming paglakad sa mundong ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nandyan po sa